Dahil the intention ay kitilan ng gugurgurin ang malayang pamamahayag, malayang panunood ng ating mga pulis, ng ating mga kasundaluhan. Malinaw pa sa sikat ng araw na kailangan nyo ng patalsikin si Kuting at si Lisa Tanas. Ito ang wow trending dahil kumalat na nga ang inilabas na ebidensya ni Maharlika na pre-operation report ng PIDEA na huhulihin na daw di umano si Bongbong Marcos kasama ang isang sikat na babaeng artista noong taong 2012. Todo depensa ang kampo ng mga bangag na peke daw ito at mismong DILG Secretary Binhor Abalos ay dinipinsahan ang BFF niyang si BBM na fake news daw ang hawak ni Maharlika na papel. After nga na ipinost ni Maharlika sa kanyang Facebook ay kinuha agad ito ng Daily Tribune at pinost din sa kanilang Facebook page, pero bigla itong binura. Ayon pa kay Maharlika na natakot daw ang Daily Tribune kay First Lady Liza Marcos at may napansin din si Maharlika sa statement ng PIDEA na tila ba naging defensive kaagad matapos nilabas ni Maharlika ang pre-operation report ng PIDEA na kung sakali man na merong lalabas na video ng pulburon, ito daw ay AI. Speaking of AI, kaya nitong gawin ng lahat. Kayang gumawa ng tao na kamukha ni Maharlika. Pwede rin kamukha ni Presidente Bongbong Marcos, pero mahahalata mo pa rin na AI kung titignan mo o papanoorin ng mabuti ang video. Bakit kaya itong administrasyon na ito ay ayaw nila sa war on drugs? Dahil ang bagong upong PNP chief, nako, no to drug war si Kulukoy, at ang CHR ngayon ay nakatutok na kay Mayor Baste Duterte dahil sa inumpisahan na nito ang drug war sa Davao. Bawal na din daw na gumamit ng cellphone ng mga pulis, lalo na kung manunood lang ito sa live ni Maharlika. Kinokondisyon na nila ngayon ang mga utak ng mga Pilipino para kahit ano pang expose na mga katiwalian sa administrasyon na ito ay mananatili pa rin silang mabango sa mga tao. Pero hindi yan ang nangyari dahil ang mga Pilipino ngayon ay wala ng tiwala sa mga Marcos. Design ka na lang BBM, bumagsak na nga ang rating mo at ayaw na namin sa budol na presidente. Kaya ito ang komento ng mga netizen. Grabe na talaga ang administrasyon na ito. Gagawin talaga lahat para di kumalat ang baho nila. Pati ba mga sundalo't pulis gagamitin para sa mga ambisyon nila. BBM, hindi natutuwa ang taong bayan sa pinaggagawa ninyo. Bumaba ka na lang at umalis ka sa Malacanang. Maawa ka na. Pulburon test and resign. No Marcos. Araneta Romualdez in the Philippines government official. Resign bangag BBM, walang kwentang presidente. Resign ka na lang BBM para hindi ka namin kaladkarin palabas ng Malacanang. BBM, resign ka na, kurap kayo. Nood ng Maharlika at ng iba pang channel. Actually, hindi na lang Maharlika dahil yung Jutang Ginemes, nakauupo pa lang nitong magiging for sure kasabwat din nila sa kanilang mga chuba-chuchu. Okay? Etong si si Marbel. Oy Marbel. Di puta ka Marbel. Unang-unang araw puro kadyutahan ang ginawa mo. Anong ginawa nito? Unang salvo mga kababayan, sa kanyang unang araw nagpasikat ang hinayupak na ang paggamit ng cellular phone o telepono habang duty ay ipinagbawal ni Marbel. Marbel, bawgi atay. Itong ginayupak na ito, mga palangga, inutusan niya, yan ang una niyang order. Ngayon, remember, mga kababayan, remember, do you remember? Okay, yes, Pulse Asia survey, bumaba ang trust rating ni Kuting. Yes, okay? Ngayon, mga palangga, mamaya pag-usapan natin yung na yan, sulat natin dito, ha? Pulse Asia, para hindi makalimutan ni Lola Basyang. Okay, kasi minsan magkalimot na si Inday. Okay, so ngayon, PNP Chief Marbel, ha? Anong kadyutahan yan? Inutusan ka na naman ni Lisa? Kung natatandaan niyo, kung nakakasunod kayo dito sa alindog natin, couple of days ago, sinabi ko sa inyo na inatasan ni Lisa Tanas, ni Kuting Jr. ng gobyernong Polboron ang mga kasundalihan at kapulisan ng silent gag order. Actually, nung tawag dito, sulatan ko muna yung ulo ko, Makati. Makati. Ngayon, mga palangga,
Di ba? Sabi ko sa inyo, actually, nakakatawa ito Sabi nung ng ating informante, sabi niya, Miss Maharlika, nag-release ng parang silent memorandum. Kasi when you say silent, walang paper trail, walang papel. Siyempre nga naman, pag may papel, si screenshot na naman ng mga puting ahas, isisumbong na naman kay Maharlika. So, message niya ako, sabi niya, Miss Maharlika, nag-release na naman si Ahas at saka si Kuting ng silent gag order sa mga kapulisan at mga kasundaluhan na bawal manood, wag manood sa programa ninyo. Ngayon, naalimpungatan ako kasi gigising ko lang, pagising ko, titigaw yung phone ko. Tapos sabi kong gano'n, bago ko sana italak yon, bago ko italak, gusto ko ng ebidensya. Sabi ko sa kanya, Palangga, sabi ko ng gano'n, baka pwede ka mag-send ng ng evidence about that gag order. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, sige Palangga, sabi niya, magtatanong ako dito sa loob. Tapos I just realized, sabi ko Palangga, wala ka palang makikita kasi it's silent. Kaya nga silent silent gag order. So, pabulong, pasikreto, walang paper trail. So, sinabi ko yan sa inyo. But dito napatunayan natin, sa pagpasok ng bagong PNP chief, ay gusto niyang patahimikin ang mga kapulisan. Ang AFP, I don't know kung mukhang at this moment ay wala pa silang order. Basahin natin. Mga kababayan, paggamit ng cellular phones habang nasa duty, ipinagbabawal ni Marbil. Okay? Bawal gumamit ang mga pulis ng cellular phones kapag nasa actual duty at nagsasagawa ng patrolya. Unang utos ito ng newly installed Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na ibinaba sa mga opisyal sa kauna-unahang command conference isang araw pagkatapos mailuklok ang Jutang Ginemes. Ito yung ginagawa namin sa Region 8. Sabi niya, and this is my first and last warning. No cellphone during duties and patrols. Kapag nahuli ka namin with cellphone, there will be no forgiveness. Very strict kami dyan. Sabi niya, maliban sa cellphone, sabi ni Marbil, ay pagbutihin at simulan daw ng mga pulis ang serbisyo publiko sa madaling araw at bawasan ang oras ng flag raising ceremonies at parada. Diba? Sounds kala mo totoo. So ngayon sabi niya, number 1 talaga is always public service. Ang gusto mong public service, Marbil, mo si Kuting. Karay-karayin mo, magpa-drug test na. You want public service? You do your job. Karayin mo si Kuting sa gitna ng plaza. Huwag niyo itago. Sa gitna ng plaza, i-live coverage yung i-drug test yung ulupong na yan. Ay, tuloy natin, sabi ni Marbil. Number 1 talaga is always public service. Early in the morning, we don't spend so much time doon sa mga parada, flag raising before 8 o'clock that we are ready to accept all our clients. Doon tayo nagugustuhan ng tao. Kung mas maaga ang lahat ng problema, mas maaga ang lahat at lahat ng problema nila nasa-solve natin as early as possible. And I think it is the best way for the PNP to move. Alright. Sabi dito sa balita, nilinaw naman ni Marbil na ang paghihigpit sa paggamit ng cellphone ay ang pag-scroll sa Facebook, pakikipag-chat sa Messenger, panonood ng videos habang walang ginagawa o nakatambay kahit nasa oras ng trabaho. Sabi dito, si Marbil ay niluklok ni Kuting Jr. Anong April 1, Okay, sagutin natin yung mga hitad. May police ba dito? Nakita nyo? Tama ba yung ating puting ahas dun sa gag order na bawal manood ng Facebook ang mga kapulisan? Tama. Dahil ito mismo ginawa nilang legal. Ginawa niyang unang kautusan. Mga kababayan, ginawa niyang unang kautusan na kayong mga palangga kung bruskong mga kapulisan ay pagbawalan gumamit ng cellphone. Okay? Ngayon, mga hitad. I-ready lang ako dito. Baka mawala sa sinapupunan. Okay? Okay, mga hitad. Mga palanggang pulis. Naiintindihan ko. Okay? May meron yang good and bad effect. Okay?
good. Kung ikaw ay nagkikipaghabulan ka sa mga kakaliwang grupo, nagbabratatat ka, hello manang. Oh, si Lucky, napakain mo ba ng spaghetti? Remember that commercial? 'Di ba? Maggaganon ka doon habang nagbabakbakan ka. Katulad na lamang ng ginawa, I remember this. Sa vlog lang nila, iparas mo kay Paras. Okay, Jing. Okay, kabablog lang nila to na may isang sundalo, okay, na while nasa duty siya, itong hinayupak na tulpo ay tumawag siya dito sa sundalong ito. Ay nakalimutan ko lang yung name. I-comment nyo dyan, mga palangga. Tumawag itong jutang ginemis na tulpo na ito. Nasa vlog ng Paras mo kay Paras. Iparash mo kay Paras. Okay? Ngayon, tumawag si tulpo dahil may pag-aaway itong particular na sundalong ito sa kanyang jowa na babae, napapakasalan yata, hindi natuloy. Tapos si babae, nagsumbong naman doon kay Tulpo para i-exploit ni Tulpo. Tapos itong hinayupak na Tulpo na ito, tinawagan itong sundalo, nasa gitna siya ng, while on duty. Napakabait lang yung sundalo na later on nga, namatay ito sa pakikipagbakbakan. Sinagot niya yung telepono ni Tulpo, na ang tawag ni Tulpo. So yun dapat ang mga hindi sinasagot, lalo na kung si Tulpo ang tatawag sa inyo. Huwag niyong sinasagot-sagot yung hinayupak na yan kasi pagkikitaan lang kayo. Pero hindi si Tulpo ang topic natin dito. Bigla ko lang naalala yun. Okay. Sino yun? Mga palangga, comment ko nga yung pangalan ng sundalo na yun. Okay, balik tayo dito sa sa gag order or ayaw paggamitin ng PNP ang mga kapulisan. Good yun kung ang trabaho ng pulis ay kumbaga actual, sa bakbakan. Hindi ka naman dapat nagkikipag-love life ka. Di ba, hello sweetheart, nandito kami ngayon, meron kaming i-raid, may papatayin kami. Di ba, ganun-ganun ka pa, di ba? Meron kaming chuchubain. Ay, parang ganito, hello sweetheart, ayan, nandito kami ngayon sa kampo ni Sayarot. Di ba, ito yung kaibigan ni Kuting, i-raid namin, pero mukhang pag na-raid namin ito, aabsueltuhin ito ni Marcos Jr. at hindi ito makukulong kasi non-bailable ito, pero papalabasin ni Kuting. Tapos, nasa bingid ka nasa gitna ka ng operation, ay magaganon ka. Tama naman yun na huwag kang gumamit. But hindi lahat ng pulis ay laging nasa bakbakan. Meron kayong moments na talagang petiks-petiks lang, mga palangga, na wala kayong ginagawa. What's the point of this AI? Di ba? Yan ang ginamit nila ng PIDEA. Technology world, okay? Itong world na ginagalawan natin, itong makabagong panahon. What is the point of that? Ang cellphone ay pwede mong gamitin, di ba? Means of what? Communication. Not only to watch Maharlika's Facebook, Maharlika's kuda-kuda here, or mga Facebook ninyo, or minsan, ang mga police, burnout din yan. Ang hirap ng trabaho ng mga yan. Nakipagbakbakan, tinataya yung buhay nila. Yun na nga lang na makapagpahinga sila ng bonggang-bonggang ganon. Ay, i-check ko nga muna si Bunso, kung nasa school na si Bunso, mga ganon-ganon kayo, di ba mga dudong? Mga inday, ay, take muna yung sweetheart ko, baka mamaya, ito na, mga ganon. So, chine-check nyo yung during time na hindi naman kayo busy, but you know what, tangin to mga to PNP chief, yang mga polis na yan, hindi, alam natin na may mga dorobong polis, but mas majority ang matitinong polis. Yang mga yan, if they are disciplined, alam nila ang trabaho nila, hindi mo sila kailangang utusan na para silang mga bata na huwag kayo gumamit ng telepono. Nakapag-aral yan kung kaya nilang dumaan sa bonggang-bonggang training para maipasa, para sila ay maging police major o kung ano man ang kanilang mga posisyon. Uutusan mo, mga kababayan, ang mga kapulisan na huwag gumamit ng cellphone. Napaka-powerful tool ng cellular phone right now. What if si Dudong, si Bruskong palangga, may Bruskong police dito palangga, gaganon-ganon siya, nag-scroll siya, tapos may napanood siyang live. Tapos yung pala ay magpapatiwakal or kailangan ng tulong. During that, habang nag-scroll siya kasi di naman siya masyadong busy, petiks-petiks lang, o at least nakapagligtas pa siya ng buhay. Pero yung uutusan mo, dapat ang ginawa mo, Marbil, nga giatay ka, dapat ang iyong pronouncement or announcement ay dapat
maging responsable sa paggamit ng telepono. Hindi yung pagbabawalan yung gumamit ng Messenger at Facebook page para hindi makanood dito sa mga expose ko. Yan ang purpose nyo. Dahil yan ang utos ni Lisa Tanas na wag manood ng vlog ni Maharlika. Masyado na kayong diktador. Mga pulis, mga sundalo, kailangan nyo nang itayo ang inyong mga bandila para sa taong bayan. Papayag ba kayo? Hindi lahat ng pulis ay laging nasa bakbakan. Paupo-upo lang minsan iba, nagtingin-tingin lang, or yung mga nasa administrative department, na nasa mga opisina, o petex-petex lang minsan yung iba, o gano'n. Alam nyo, what's the use of the word na multitasking? Pwede ka mag-multitask. Di ba? Pwede kang habang nagtatype ka ng mga problema, blatter, o anong problema nyo. Tapos nakatingin ka dyan, tapos may mga mahalaga ka palang nakikita. Depende na lang sa tao yun. Again, disiplina. But mga kababayan, this is bullshit. Dahil the intention ay kitilan ng gugurgurin ang malayang pamamahayag, malayang panunood ng ating mga pulis, ng ating mga kasundaluhan. Malinaw pa sa sikat ng araw na kailangan nyo ng patalsikin si Kuting at si Lisa Tanas dahil ninuyurakan na kayo mga kapulisan sa pamamagitan ng order na ito. Alam nyo ang sinasabi ko. Kaya itigil nyo na ang kababuyan ng jutang dinin ng gobyernong ito na pati panonood ninyo sa Facebook o kung saan man, sa Instagram, kung saan man, sa YouTube, ay pinipigilan kayo ng mga impacto. My God! I hate drugs, sabi nga ni Pangulong Duterte. Nasaan? Hanggang ganito na lang ba, mga kapulisan? Hanggang sumbong na lang ba kayo sa akin? Ginawa ko na nga eh. Eto na nga eh. Nagsusumbong kayo sa akin. Pulis, sundalo, kahit sa opisina, lahat, nagsusumbong kayo sa akin. Sinasalag ko yung bala. Kailan kayo sasalag ng bala para sa taong bayan? Hindi na para sa akin. Para sa taong bayan. Para sa flag. Para sa pamilya ninyo. Na kayo ay niyuyurakan. Diba? Alam nyo lahat ito. Itong mga report na to na pinipresent natin dito sa inyo, galing din to sa inyo. Malalaman ko ba to? Ang problema, nananahimik ako dito sa Amerika. Send kayo ng ganito. Yung ngangabels ko naman, di ko naman mapigilan. Dadadak din ako dito. Tapos ngayon, pinipigilan kayo. Ha? Pinipigilan kayo ng gobyernong ito. And another thing, mga palangga, bago akong ma-high blood, although 120/80 yung aking heart rate, ang BP ko, pala. Ang isa pa ang isa pang ang sinabi ni pangalan nito ni Marbil. Okay, bagong PNP chief. Okay. Sabi niya, Marbil, no more declaration of all-out drug war kasi matagal na daw nilang ginagawa yan. Yun, wala daw ganun. Hindi nila tutularan yung Pangulong Duterte. Sabi dito, the Philippine National Police will no longer declare an all-out drug war campaign as eradicating illegal drug activities in the country is already part of their job, the newly designated police chief said Tuesday. Okay. You want to eradicate drug war, Actually, hindi mo na kailangan mag-declare. Ha, Marbel? Hindi mo na kailangan talaga mag-declare. Para matapos na ang pulburon, bit-bitin mo si Kuting dahil siya ang promotor ng pulburon. Gago kayo. Kasi hindi nyo kailangan mag-declare kasi ang presidente nyo ay kasabwat. Yes, inaakusahan ko siya. Kasabwat. Walang allegedly, purportedly, whatever. Buisit yan. Dahil kasabwat, si what? Itong hinuli nila, paulit-ulitin natin hanggang sa makuliglig na mga tenga ninyo, wala na kayong magawa. Ayan, nandiyan kayo nanonood. Ulit-ulitin natin, si Mark Anthony Sayarot ay sangkot sa illegal na pulburon sa Pilipinas at sa Australia at kasama ni Tambaluslos, ni Kuting, ni Lisa Tanas, kaya ayaw ninyong magkaroon ng drug war kasi ang unang tatamaan ang presidenteng pulburonic, mga kababayan. Kaya ayaw nila. Ayaw ninyo.
lalo na ngayon na lumabas itong ebidensyang ito na kung saan na si Coting Jr. ay sumisinghot, kasalukuyang sumisinghot ng white powdery. Ito, babasahin ko sa inyo. This is the third page. Actually, this is the first page. Okay, not first page. Ito yung unang paper. Bago to, hindi nyo pa to nakita. Okay, binurabura ko yung mga pangalan. Okay, ito basahin ko na sa inyo. I will post this later. Okay, itong papel na hawak ko, mga kababayan, ang date nito ay March 10, 2012. Itong nilabas natin sa inyo, March 11, okay, dalawang March 11, itong Authority to Operate and Pre-Operation Report. This one is the memorandum prior to this. Okay? Dahil sa report nitong witness o nakakita na si Coting ay sumisinghot ng white powdery substance na suspected to be illegal pulburon inside the above cited condominium. Okay? Ngayon, kung hindi ito pinigilan ni Lisa Tanas at kinausap si Ochoa based sa atin allegedly, okay, purportedly, okay, kay Ochoa na business na law firm partner ni Lisa sa kanyang law firm na most Marcos Ochoa Serapia, whatever. Okay? Tan. Remember that? So, itong page na ito, itong dokumento na ito, babasahin ko sa inyo. Cited na naman kayo. Pero actually, ito yung initial. Memorandum. Confidential. May mga pa na mga stapler. O, ipakita na. Nakikita niyo ba? Ayan yung perma. Pinirmahan ko. Maharlika. Ako pumirma muna. Ako muna pumirma. Para sabihin na naman ng mga dugyot, ay, Maharlika Piki man yun. Kaya nagpirma-pirma man siya dito ba? Mga joang. Strategy yan. Tanga kasi kayo eh. Okay, mga tanga. Mga dugyot. Okay, anyway. Si Coting kasi manang-mana yung mga tagasunod sa kanya eh. Sabi niya, sabi dito, Confidential, Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service, Nia Road, Chuchuchuchu. Okay. Memorandum for Director 2S. Okay. From Investigation Division, reportedly, nefarious activities of Maria Kuri-Kuri, may kutibas sa buli. Ayun, yun yung pangalan, si Maria Kuri-Kuri. Okay? And Bongbong Marcos and Bongit. Huwag niyo ako mga teri-teri. Ha? Teri-teri kayo dyan. Okay. March 10. Okay, March 10. Take note. Ha? Huwag niyo ako mga teri-teri. Sinasabi ko sa inyo, mga palangga. Okay. Alright, ito na. Sabi dito, March 10, 2012, this has reference to the reported nefarious activities of Maria Kuri-Kuri and Coting. Hindi, basahin ko ng matino. Okay. Katawa kasi itong mga jutang genimas itong mga taga-gobyerno. Ang sarap talagang toslokin ang mga, kipay ni Lisa. This has reference to the reported nefarious activities of Maria Kuri-Kuri and of Unit 4C, Rizal Tower Building in Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bongit with unknown address. Okay? So yung address na nito, na nakasulat na ito, napag-alaman natin na ito we have to we have to verify. Napag-usapan namin kanina ni Ka Eric at Doc Lorraine na itong address na nakalagay dito sa report na ito